Napakayaman ng salita ng Diyos na pagkatapos na binanggit ng ating Panginoong Hesus, siya ang tinapay ng buhay, siya ang liwanag ng sanlibutan, siya ang mabuting pastol. Binanggit din ng ating Panginoon, siya ang pintuan. Ayon sa banal na kasulatan, sa aklat na sulat ni John the Beloved, narito ang patotoo ayon sa kanyang narinig sa ating Panginoon. Sa Kapitulo 10, versikulo 7, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Kung merong pastol at merong tupa at ang pastol, ang kanyang ginagawa, ang mga tupa ay pinapasok sa kulungan na kapag gabi na para sila ay magkaroon ng proteksyon. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang pinto. Nanupat ang pinto ay si Kristo. Na kapag si Kristo ay ating tinanggap na ating tagapagligtas, walang condemnation, walang anumang hatol sa atin sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subalit nung si Kristo ay tinanggap niya ang parusa para sa akin, ang sino mang tatanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga sa ibang lugar na sulat ni Apostol Juan, John the Beloved, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang wika, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, ang sino man sa Kanya'y sumampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, si Kristo ang pintuan. Siyang ating tanggapin na ating tagapagligtas, sapagkat kung hiwalay kay Kristo, wala tayong kaligtasan. Hiwalay kay Kristo, wala tayong buhay. Hiwalay kay Kristo, walang tinapay ng buhay. Hiwalay kay Kristo, kaibigan, walang liwanag, puro kadiliman. Kaya kinakailangan ng mga tao tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. At ang pagtanggap kay Kristo, ikaw ay papasok sa Kanya bilang siyang pinto. At ang sino mang tumanggap sa Kanya, siya'y lalabas sa hatol ng kamatayan. Pagka ikay pumasok, kaibigan, sa Kanya, ikaw ay makakaranas ng justification, pag-aaring ganap. Aking binanggit nung nakaraan ang pag-aaring ganap. Ito ay deklarasyon ng Diyos sa tao para bagang hindi nagkasalang tao, sapagkat yung katwiran ni Kristo, ang Kanyang damit na katwiran, ang babalabal sa iyo para ikaw ay makita ng Ama. Hindi isang tao makasalanan, kundi yung katwiran ni Kristo ang siyang makita. Ang wika sa atin, sapagkat siya ang ating pintuan, tayo ay lalakad patungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay papasok sa pintuan na ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. Si Kristo lamang ang maaring magpatawad sa iyo sapagkat siya ang may utos. Siya ang may 10 utos. Sapagkat, kaibigan, ang Diyos sa Old Testament, siya rin ang Diyos sa Bagong Tipan. Kaya nga sa ating napag-aralan ng nakaraan, nagpakilala siya at nagpakita siya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Subalit ang wika ng Biblia sa San Juan 1:18, wala pang taong nakakita kailanman sa Diyos. Pero ang sabi nga sa Old Testament, nagpakita si Jehovah. Sinong nakita? O ang sabi nga ng ating Panginoon sa Kapitulo 8 ng San Juan, bago si Abraham ay ako na nga. Sa makatuwid, yung Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, yung Diyos na nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Siya rin ang Diyos na nagkatawan tao sapagkat pinapakilala ng Biblia, siya ang Creator. Kaibigan, pagka tinanggap mo siya, ikaw ay lalabas sa sinasabing condemnation o paghatol. Siya ang pinto patungo sa buhay. Sapagkat hiwalay kay Kristo, wala tayong buhay, kaibigan.
nasa Kanya ang buhay natin. Hiwalay kay Kristo, hindi ka makakapasok patungo sa langit, sapagkat siya lamang ang daan patungo sa langit. Ang wika ng Biblia, walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas maliban sa ating Panginoong Hesus. Siya ang eternal life, kaibigan. Kaya nga, nagtanong ang isang bata sa kanyang tatay, "Tatay, gaano ba kahaba ang buhay na wala hanggan o ang eternal life?" Ang sabi ng tatay sa kanyang anak, "Anak, bilangin mo ang lahat ng mga dahon ng mga punong kahoy. Pagkatapos mong nabilang, bilangin mo ang lahat ng buhangin sa dagat. Pagkatapos mong nabilang, bilangin mo ang lahat ng mga bituin sa langit. At pagkatapos mong nabilang, ikaw ay nagpapasimula pa lang sa buhay na wala hanggan." Kaibigan, nasa Kanya ang ating buhay. Kaya kinakailangan nating tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Siyang daan, maliban sa Kanya, wala tayong kaligtasan, kaibigan. At pagkatapos na binanggit ng ating Panginoon, Siya ang pinto, ang wika ng Biblia sa Kapitulo 11 ng San Juan. Samantalang kausap ng ating Panginoon si Marta na kapatid ni Lazaro, sa 11 versikulo 25 at 26, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Kaibigan, ang presentation ng ating Biblia, noong ang tao ay nagkasala, pumasok sa kanyang buhay ang kamatayan. At ang kamatayan nito ay natural lamang. Subalit, ang binabanggit itong walang kamatayan, kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo, wala ka ng kamatayan, yon ang sinasabi yung kamatayan, yung pangalawang kamatayan, na kung saan ay wala ng buhay ang isang tao. Ang background ito, kaibigan, ang wika ng Biblia. Sa Kapitulo 11, ating simulan sa versikulo 1. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, sanayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. Sa versikulo 3, nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, "Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit." Ito ay istorya kay Lazaro. Si Lazaro ay kaibigan ng ating Panginoon. Si Lazaro ay nagkasakit. Merong dahilan ng ating Panginoon upang walahatin ang kanyang ama. Sa halip na siya ay pupunta ng karakaraka sa bahay ni Lazaro, ang ating Panginoon ay hindi muna agad nagpunta. At nung patay na si Lazaro, narito ang sabi ng ating Panginoon, kung ating simulan sa versikulo 9, sumagot si Jesus, "Hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito." Sa versikulo 11, ang mga bagay na ito'y sinalita niya, at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, "Si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog." Hindi naunawaan ng mga lagad kung ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Dumating na ang balita na si Lazaro ay namatay. Pero sabi ng ating Panginoon, pupunta tayo doon at aking gigisingin si Lazaro. At narito ang pagkapatuloy ng ating Biblia. Sinabi nga ng mga lagad sa kanya, "Panginoon, kung siya'y natutulog ay siya'y gagaling." 13. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinasapanta nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Na magkagayon nga, ayon sa 14, ay sinabi sa kanila ni Jesus
nang malinaw si Lazaro ay patay. Kaibigan, sa paningin ng ating Panginoon, na kapag ka ang tao ay namatay ngayon sa sanlibutan, siya ay tulog lang. At darating ang panahon, gigisingin siya ng Panginoon sa isang buhay, kung siya ay mananampalataya sa isang buhay na walang hanggan. Ayon sa San Juan, Kapitulo 5, versikulo 28 at 29, yung mga taong nanampalataya sa ating Panginoon, gigisingin sila sa isang buhay na walang hanggan. Subalit yung mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon, gigisingin sila sa isang buhay na hahatulan sila hanggang sila ay mamatay sa pangalawa. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, tayo paroroon upang gisingin si Lazaro. At hindi naunawaan ng mga lagad. At sinabi ng malinaw ng Panginoon, si Lazaro ay patay. Kaibigan, ang pangyayaring ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag na merong panukala ang Diyos. Meron ka bang mahal sa buhay na namayapa na, kaibigan? Marahil tayo ay nakakaranas ng pagkalungkot. Pero merong mabuting balita ang binabanggit sa Biblia. Sa paningin ng ating Panginoon na kapag ka ang tao ngayon ay namatay, siya ay natutulog lang. Darating ang panahon, gigisingin siya ng ating Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. Isa pa, kaibigan, na liwanag na pinagkakalob ng Biblia. Ang wika sa versikulo 35, tumangis si Jesus. Kaibigan, sa iyong kalungkutan, hindi ilang ikaw ang nalulungkot, kundi pa naman ang Diyos na lumikha sa iyo, na kapag ka meron kang mahal sa buhay na namatay, nalulungkot din, kaibigan. Kaya nga tumangis ang ating Panginoon. Nanupat ang ating Panginoon ay nakikipagsimpatsya sa ating kalungkutan. Nanupat ang ating Panginoon ay nais niyang madama natin, hindi ka nag-iisa sa iyong kalungkutan. At nung nakatagpo na ng ating Panginoon ang mga kapatid ni Lazaro, lalo na si Marta, ang wika sa versikulo 23, sinabi sa kanya ni Jesus, magabangon huli ang iyong kapatid. 24, si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay ng maguli sa huling araw. 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayunmay mabubuhay siya. Kaibigan, narito ang isang katotohanan na binanggit ng ating Panginoon. Nasa kanyang buhay, siyang lumikha ng buhay, na kapag ka ang tao'y namatay, ang kanyang katawang ito ay babalik sa lupa at ang hininga na binigay ng Panginoon sa kanya ay babalik sa Diyos. Subalit kapag ka dumating ang ating Panginoon sa ikalawa, ang katawang ito ay babaguhin ng ating Panginoon. Bubuhayin ng ating Panginoon ang mga tao na matay kay Kristo sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Kailangan natin ng Panginoon. Siya lamang ang may buhay. At ang buhay na walang hanggan ito ay Kanyang pinagkakaloob sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Pagkatapos binanggit ng ating Panginoon na siya ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos na binanggit niya na siya ang pintuan dapat nating pasukan, narito ang katotohanan na binabanggit ng ating banal na kasulatan sa Kapitulo 14, versikulo 6 ng Biblia ng San Juan. Sinabi sa kanya Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di maparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. Kaibigan, pagkatapos na binanggit ng ating Biblia, siya ang tinapay ng buhay. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Siyang mabuting pastor. Siyang ating pintuan na dapat nating pasukan. Siya ang walang hanggang buhay. Binanggit ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang
buhay. Kaibigan, marami tayong karanasan sa ating buhay. Tayo ay nalulungkot. Nagugulumihanan tayo. At sapagkat siya ang daan, bago umalis ang ating Panginoon, inandana niya ang kanilang mga puso. At ang sabi niya, ako'y aalis pero ako'y babalik. Narito sa Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Mag-isampalataya kayo sa Diyos. Mag-isampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paraon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Sa kalungkutan ng mga lagad sapagkat aalis ang kanilang guro, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kaibigan, kailangan mo ang Panginoon. Maliban sa Kanya, ay walang daan patungo sa kaligtasan. Ang sabi nga sa aklat ng mga gawa, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, siya lamang ang daan patungo sa langit, patungo sa buhay na wala hanggan. Kung ating iisipin sa buhay na ito, wala tayong kapayapaan. Subalit kaibigan, ang sabi niya, ako ang daan. Wala nang ibang daan. Wala nang yung sinasabing mabuting daan. Wala nang ibang mabuting daan kundi si Kristo. Yung dating daan wala kundi ang sabi, ako ang daan, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, siya lamang ang mabuting daan. I am the way, the truth, and the life. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang taong sumunod sa Kanya, hindi siya mapapahamak, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo, siya lamang ang daan patungo sa langit. Si Kristo ay Kanyang pinakita sa atin, wala nang ibang katotohanan maliban sa Kanya. Ipinakita niya na tayo ay may buhay kapag si Kristo ay nasa buhay natin. Kaya ang sabi ng awit, there's life in a look. Ating tingnan si Jesus, ating masdan siya sapagkat nasa Kanya ang ating buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakabuti ng Panginoon. Tanggapin mo siya na yung tagapagligtas sapagkat siyang daan patungo sa langit na bayan. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Pagkatapos po naming nalaman kayo ang daan, napakabuti po ninyo sapagkat ang lahat ng aming patutunguhan, kung tatanggapin namin si Kristo na aming tagapagligtas, ay sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ninyo ang aking kaibigan, kasama ng kanyang sambahayan, sa aming pag-aaral o Diyos, mahayag nawa sa kanilang mga buhay ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa mayamang basbas ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nagkaroon ng pagkapala galing sa Panginoon, naunawaan mo ang Kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Sa muli nating pag-aaral, sumama ka sa akin, ang iyong kapitbahay, anyayaan mo, ang iyong kasambahay, sapagkat nasa Kanya ang ating buhay, nasa Kanya ang kaligtasan, sapagkat hiwalay kay Kristo, wala tayong buhay. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.